Ngayon ay meron tayong panauhin, Heidi, ang representative ng coalition na ito. Walang iba kundi si Sir Wilson Fortaleza. Good morning, Sir Wilson. Good morning, Bishop. Kasama natin si Heidi Bernardo Sampang, ang host ng ating oras na CAS. Good morning, Heidi. At Bishop, happy anniversary po sa inyo. No? Happy Valentine's Day sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat. Ayan. So, Wilson, pwede ba ikwento mo sa amin ni Heidi at ng ating mga tagapakinig dito sa Oras na Pilipinas ang concern ng coalition at mamaya ay ipaliwanag ang laman ng press conference na nagaganapin. Opo. Ngayon po yung launching nitong coalition. In fact, Bishop, wala pa tayong di ba? Wala pa tayong parang nakapirming pangalan kasi on process pa yung yun. Pero sigurado na marami ng mga grupong nagsama-sama. So ito ay pagkakaisa sa pagitan ng mga taong simbahan at iba't ibang mga organisasyon ng iba't ibang mga sektor. So mahaba pa itong mangyayaring prosesong ito at may mga ilang initial activities na i-announce mamaya. Pero sa totoo lang, ang naging dahilan ay dahil nga dito sa People's Initiative at itong Chacha. Parang ang nangyayari, Bishop, kapag may laging ganito, nakikita-kita ang maraming organisasyon kabilang ng simbahan dahil nga ang unang batayan ng pagkakaisa ay nakita natin sa coalition na wala naman sa konstitusyon ang problema. No? Wala namang problema sa konstitusyon para ito baguhin. At ang naalala ko nga, si Bishop Junel mismo ang nagsabi doon sa unang nakaraang meeting, nire-report sa amin ni Ka Judy, na kayo nga po ang nagsabi ng dapat unahin ng mga mambabatas natin ay mga problema ng sambayan ng Pilipino na siyang sinisigaw ng mga tao. Hindi naman sumisigaw ang mga tao na mag-tsa-tsa ang mga mambabatas natin . Diba? Ang sinisigaw ng mga tao ay itaas ang sweldo, diba? Ibaba ang presyo. At yan po ay natalakay naman na namin nila Heidi dito ng 2 beses yata with Bishop Abante. Yes po. Naghimay kami ng mga numero tungkol dyan. At talagang pag binalikan namin yun nila Heidi, ay wala talagang kinalaman ang ating konstitusyon dito sa problemang pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. So bakit dito inuubos ang oras at dito inaabala ng Kongreso ang kanilang sarili samantalang napakaraming panukalang batas na dapat mauna para sa kapakanan ng bayan? Ano ba ang mga laman ng press conference na ilalabas mamaya, Sir Wilson? Yung pangunahin, Bishop, yung syempre papakilala yung coalition dahil public launching ito. So, yung pagkakaisang ito ng taong simbahan at ng mga organisasyon ay yun yung una ipapakilala at yung basihan bakit nagkakaisa. At syempre, ang basihan nga dito ay tutulan itong Chacha, particular itong People's Initiative na hindi naman talaga totoong People's Initiative. At isulong nga, ang panawagan nga doon sa statement common statement na ilalabas natin, Bishop, ay ang dapat nga ipatupad yung mga hindi na ipapatupad na provision ng ating konstitusyon, lalong-lalo na yung social justice and human rights provision. Ito po yung pinaka-importanting seksyon o artikulo ng ating artikulo 13, artikulo ng ating konstitusyon na nagsasabi na dapat ay magkaroon ng full employment ang mga Pilipino, kailangan magkaroon ng living wage sa mga Pilipino, kailangan magkaroon ng job security ang mga manggagawa, yung mga ganon, magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Ay ito po ang hindi implemented. Malaking bahagi nito ay hindi po implemented, Walang kinalaman sa kahirapan ng mga Pilipino ngayon yung ating sistema ng pagboto ng mga senador at congressman sa mga panukalang batas o pagbabago. Mas ang problema ng mga Pilipino ngayon ay ang mas namamahala sa ating pamahalaan ay mga dynasties, di ba? Mas yun yung problema natin ngayon. So matapos po itong maipakilala itong grupo at maihayag yung ating basis of unity, Bishop, di ba? I-anunsyo na po yung mga susunod na hakbang na gagawin. Maliban doon sa regular nating ginagawa ng pagmulat sa ating mga komunidad, sa simbahan at mga komunidad ng ating mga kababayan, magkakaroon din ang alam ko po, ang i-anunsyo mamaya ay ang pagkakaroon ng
misa, pagkikita-kita ulit at misa dun sa Manila Cathedral, 'di ba? At yun pagkatapos noon ay about face lang naman tayo dahil katabi lang ng Manila Cathedral yung Commission on Elections Office para sabihin sa COMELEC na hindi lang isuspend itong People's Initiative na ito, i-reject nyo na. Dahil poison tree po ito, di ba, Bishop? Nagsimula ito sa maraming issue ng suhulan, di ba? Initiative ito ng mga politiko, so never can be considered as a genuine people's initiative. Kaya dapat tuldukan na ito, itigil na ito. So yun sasabihin natin sa COMELEC sa February 22. Natutuwa tayo, Heidi, sapagkat ang PCEC sa panguna ni Bishop Noel Pantoja ay nagsimula ng manawagan ng mga prayer gatherings para sa mga pinuno ng ating bansa at sa kanilang paglilingkod. At kung hindi naglilingkod, ay talagang ating patuloy na sila ay panawagan at tawagan na tayo ay nakasuporta pero nagmamasid, nagmamatsyag at hindi papayag na ang kapakanan ng mamamayan ay hindi nila pangunahin at iuna. Wilson, itong coalition ito hindi ito may kinalaman sa kandidatura ng sinuman o ng anumang partido. Ay wala po, Bishop. Di ba yun nga ang iniiwasan po natin na alam naman natin Mabuti, linawin mo ito. Alam naman natin na sa magkabilang kampo, di ba, ang House of Representatives ang siyang primary pusher, tulak nitong People's Initiative na ito sa may kinalaman sa politika ng speaker o sino mang nagpaplanong baguhin ang konstitusyon para sa kapakanan ng kanilang poder, no? So ayaw nating mangyari 'yon. Pangalawa, kahit naman ang Senado, 'di ba? Kahit nakasama natin sila Senator Risa dito sa coalition na ito, kahit naman ang institusyon ng Senado ay hindi pare-pareho ang kanilang paninindigan. Although sila ngayon progressively ay anti-People's Initiative, ay sila ay nandun ngayon sa RB 86, yung sinusubukan nilang tingnan kung pwede ngang baguhin yung economic provision ng ating konstitusyon sa pamamagitan nila bilang Constituent Assembly. So, yung sa kanilang pagtutol ay dahil ayaw nilang i-abolish sila ng People's Initiative kasi ang petition ng People's Initiative, abolition ng Senate po ang ibig sabihin nun eh. Kaya nagkaisa ang lahat ng senador na tutulan ito. Pero syempre sasabihin natin sa ating mga senador na dapat lagpas sa People's Initiative yung ating gawing pagtutol. Dahil nga kapag ganun lang, edi pareho lang kayo ng interes. Gusto niyong proteksyonan yung inyong sariling kaharian o republika laban dito sa republika ng mga nasa kamara. No? So dapat tayo talaga ay nakafocus dun sa ano ang kinakailangan ng taong bayan ngayon, ano ang kailangan ng mga manggagawa, ano ang kailangan na harapin kaysa kayo ay ang oras nyo ay inuubos sa ganitong masabi ko rin lang, Bishop, kasi kahapon po nag-hearing po yung Senado tungkol dito sa People's Initiative. Nandun po kami, nagkaisa Labor Coalition at Kalipunan, yun po yung kinakatawa namin na grupo ng mga manggagawa at social movements. Nandun kami at nakita talaga namin kung paano yung People's Initiative ay tinulak sa pamamagitan ng Speaker of the House at yung ibang mga proponents. Hindi nga alam ng mga proponents kung saan galing ang kanilang pondo. Oo nga po, wala po silang mapangalanan, ano? Dahil privacy daw po ng mga donors. May alien na mga donor. Tapos pati yung programa ng DSWD na ginamit nila sa pamumudmod, sa pagpapirma, ay alien din. Nakita po sa hearing yun kahapon. So, kita talaga natin, kami naman nasa Senado kahapon, ang sabi namin, ang pusuan po ninyo ay yung wage hike, pusuan po ninyo yung demand ng ating mga sector. So, in contrast talaga yun, Bishop, doon sa, di ba, parang magkaiba itong ating pinupurso na linya, at People's Agenda, Church People's Agenda, rather yung agenda nila Speaker Mualdez sa Kamara at yung sariling agenda naman ng mga senador na proteksyonan yung sarili nila. Mabuti na lang at mayroon tayong kasamang mga senador na talagang out and out ay hindi lang anti-People's Initiative kundi opposition sa tiyatya sa batayan ng mga agenda sambayanan. So maliwanag na ito ay hindi kilos partisan politics. Ito ay kilos para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya lahat ay welcome kahit politiko
na talagang ang hangad ay kapakanan ng mamamayan ay welcome. Basta hindi lamang para protektahan ang sariling interes tulad ng sinabi mo na natutuwa tayo sa mga senador kontra dito pero ang kanilang concern ay yun lang pangambang ma-abolish ng Senado. Huwag ganon, kundi talagang yung kapakanan ng mamamayan sapagkat yan ang good governance eh. Government ay para sa tao at galing sa tao, di ba? At naglilingkuran talaga. Kaya yan ang panawagan mamaya. At tayo natutuwa sapagkat maraming mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga organisasyon, people's organization. Ako'y nagulat nang ako'y pinadala ni Bishop Noel Pantoja sa pagpupulong at nakita ko talaga yung mga iba't ibang people's organization na talagang nagsasama at nagkakaisa tungkol sa bagay. But Wilson, kung sa ating mga tagapakinig, sabi nila, ano may masama, tumanggap kami ng pera, kailangan namin pambili ng bigas, kailangan namin ito. Bakit parang kami pa may kasalanan? Biyaya na yan eh. Parang, tamo hindi na alam kung saan galing, parang mana, galing sa langit ba? Oo nga, Bishop, naalala ko tuloy. Ganyan ang tukso sa mga kababayan natin, Wilson. Pipirma ka lang naman tapos may pera or may kapalit na pagkain, di ba? Oo, anong encouragement ng coalition dyan, Wilson? Opo, Bishop, ano yun parang ito na naman tayo, parang ang sisisihin na naman natin ay yung yung masa, yung kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Parang tuwing eleksyon, Bishop, di ba, lagi pa ulit-ulit yung issue ng vote buying. Tapos ang sinisisi ay yung nagbebenta ng boto. Pero na-discuss din po yan kahapon sa hearing sa Senado Ang sabi ni Attorney Chel, sabi ng ibang mga eksperto doon, bawal po yun na kahit ang abogado mismo ay mayroon silang code of conduct, sinasabing hindi nyo pwedeng gamitin, di ba, ang kamangmangan o kahirapan ng mga tao para magtulak ng sariling mga inisyatiba katulad nito. Kasi deception po yun di ba? May elemento ng panloloko, hindi katulad sa atin sa simbahan, Bishop, di ba? Kapag may offering, may hinihinging offering ang simbahan sa mga tao, it's purely on voluntary basis, di ba? Walang kapalit dahil, di ba, sa kanila ang daming kapalit bukod sa may bayad, na-discuss din kahapon yung mga klase ng ayuda na pinamimigay. No? Bilyong-bilyong pondo ng taong bayan na pinamimigay, nagulat ang mga senador, bakit may ganito? So may in-insert palang pondo para doon sa AKAP na programa ng DSWD. At kung tinatanong yung DSWD, ay hindi dumaan sa amin yan, sabi ng mga senador. Sabi ng DSWD, hindi rin namin alam kung saan nanggaling tong pondong ito So mayroong mahiwagang mga kaluluwa, Bishop, na nasa likod nitong ganitong klase. At yun pala, gagamitin sa ganitong klase ng bagay. Even yung pamimigay ng AIX, yung pamimigay ng MAIC, yung mga programa ng DSWD ay ginamit para dito sa pagkalap ng mga pirma. At wag nating sisisihin yung mga tao kung sila ay nadala sa ganito dahil ang habol ng mga tao ay kailangan namin ng 1-2 kilong bigas kada araw. Malaking bagay na itong 1,000 o 500 para dito. At kung bibigyan nyo pa kami ng 5,000 galing dyan sa AKAP na programa ng DSWD, ay di lalong mas maganda. Kasi wala namang kinalaman, walang muang ang mga tao dito sa Tsa-Tsa. Yun ang pinakamalaki nating problema, wala silang muang dito. So bakit sila pipirma ng isang inisyatiba sa bagay na hindi naman nila naiintindihan? Hindi pa naiintindihan ng mga masang Pilipino ano yung ibig sabihin ng voting separately at voting as one. Hindi man nila naiintindihan yung Bishop, yung bagay na yun. So, Wilson, yan ay paglilinaw at panawagan sa mga nasa posisyon, di ba? Na huwag samantalahin ang mamamayan. At tama yaman yun na hindi natin pwede sisihin ang mamamayan sapagkat nagagamit sila, nasasamantala. Pero ngayon, marami tayong tagapakinig. Ano ba ang encouragement ninyo sa mga mamamayan natin na nabibiktima? Siyempre, nung nag-uusap-usap ang mga grupo, ang main target talaga, Bishop, ay yung mamamayan na kailangan talaga nating matulungan na alisin doon sa nung isang forum nga namin sa mga sisters. Sabi ko, tulungan natin ang mga
mga kababayan natin na mag-prison break. Biro lang po 'yon, parang joke lang po 'yon sa prison break. Ibig sabihin, nakakulong yung mga tao ngayon, parang ituring natin yung mga tao ngayon na nakakulong sa isang bilangguan at ang kanilang sitwasyon ay at ang ibig ko pong sabihin ng bilangguan na yon, Bishop, ay yung kanilang kamulatan at yung kanilang kahirapan, ay kailangan nilang makatakas doon, at least doon. Medyo mahabang laban, paano pa uunlarin ang buhay ng mga Pilipino, di ba? Pero mas madaling labanan yung kamangmangan, mas madaling labanan yung deception, yung panloloko sa kanila, kapag yung mga katulad natin na nakakaalam sa mga bagay na ito, ay makakahalubilo sila at masasabihan sila na hindi po totoo lahat ng sinasabi nila at hindi po tayo dapat magpadala sa kanilang mga pangako dahil yun po lahat, karamihan ay fake news, yung kanilang pangako para lang kapalit ng pirma na hinihingi. Huwag magpabiktima. Opo. Huwag magpabiktima sapagkat kapag patuloy tayo nagpapabiktima sa ganito, sa kalaunan tayo rin na magdurusa tulad na nangyayari sa ating bansa ngayon, di ba? Kaya yan ang isang panawagan natin. At kung ano man ang naibibigay ng gobyerno ay marapat lang. Hindi dahil dahil sa kapalit, kundi dapat ay hinahain at sinisilbi ng gobyerno ang mga serbisyong ito. Kaya yan ang ating encouragement. Wilson? So, importante rin na maging maliwanag. Sinasabi ng statement mamaya na tayo ay hindi problema ang konstitusyon. Ang problema ay hindi na-implement ang konstitusyon na maayos. At pangalawa, yung mga salip na maggumawa ng mga implementing laws. Tulad halimbawa ng anti-dynasty law. Ang ganda niyan. Pero wala tayong implementing laws. So, ano bang masasabi mo sa mga ganyan na dapat na tinututukan ng mga mambabatas? Tama po. Yun dapat ay 1987 pa po yung ating konstitusyon at nagalagay sa ating konstitusyon na dapat ay mag-formulate ng batas, magbalangkas ng batas ang ating kongreso para labanan ang political dynasty. Nasa konstitusyon po natin yan Pero hindi po ito ginagalaw ng Congress. Itong provision na ito. Ay bakit po? Kasi po kontra po ito sa kanilang political interest Yes. Kung pag-aaral, Bishop, ang UP na nagsasabing sa buong Pilipinas ay mayroon tayong 250 na political dynasties. Oo. 250 po yan. So sabi ko nga sa mga public forum, ay mukhang ang problema natin ay hindi naman yung two houses voting separately, kundi 250 dynasties ruling as one. Yes. Mukhang ganun yung problema natin. So yan ang halimbawa, Wilson, na maraming mga provision ang napakagandang konstitusyon natin na hindi ini-implement. Pangalawa, maraming mga kailangang implementing laws na dapat ay gawin ng mga mambabatas, hindi ginagawa. So, ibig sabihin, self-serving talaga ang maraming nasa mambabatas natin, whether senator or congressman. Kaya ito ay panawagan din sa ating mamamayan, Wilson, na talagang tayo ay lumahok kasi ang sabi ng konstitusyon, we are the sovereign Filipino people. Tayong pinakamataas at pinagkatiwalaan lang natin ang executive ng executive power, ang legislator ng legislative power, ang judiciary ng mga parting kapangyarihan. Pero lahat ng yan ay kapangyarihan ng mamamayan. So, kaya hindi dapat na ang mamamayan ay parang nanonood lang. Parang ganito kasi yung pagpaparamdam wala sila nakaupo, wala tayong magagawa. Ano ba masasabi mo doon? Mamaya rin, pakilinaw mo anong oras ang press conference at saan gaganapin? Ay yung una po, siyempre yung problema natin may systemic, may structural defect tayong problema. Pero wala namang kinalaman ng konstitusyon diyan. 'Di ba? Yung unequal distribution of wealth, wala namang kinalaman ng konstitusyon diyan. Yung ating social pyramid na less than 1% lang nakakonsentrate yung yaman ng ating bansa. Kitang-kita natin yun, may 25% lamang tayong middle class, 75% natin ay lower class, yung mga mahihirap. Yung tatsulok na yon, yung kinakanta ni Bamboo at ni Noel Cabango na habang may tatsulok, kinakanta ng maraming tao yun kahit ng mga politiko. Pero very seldom na talagang in-address nila yung totoong problema dito. Diba? Kaya kung makikita nga natin, paulit-ulit lang nilang sasabihin na
kailangan natin ng foreign investors. Sinasabi mismo ng ating mga experts nila, Justice Carpio mismo na, ano pa bang ibubukas natin sa ating ekonomiya? Bukas na tayo. Simula pa nung 1980s hanggang 1990s, bukas na yung ating ekonomiya. So talagang nakikita nila na ang main target talaga dito ay baguhin yung provision ng konstitusyon kung saan ay may kinalaman sa politika. Halimbawa, yung i-convert ang ating sistema ng paggogobyerno sa unicameral, parliamentary, kaysa itong bicameral. Kasi nga, baka may chance yung iba dyan na maging prime minister kaysa maging presidente. No? Yun ang kanilang oportunidad na nakikita dito. Kaugnay po sa press conference yata, Bishop, gagawin po ito sa Intramuros, sa may Arsobispado. Gagawin yung press conference ng ngayon yatang alas 10 ng umaga. Alas 9:30 yata makikita-kita, alas 10 ng umaga magkakaroon ng press conference doon. At tamo po kayo, nabanggit mo, Bishop, ang dami ng organisasyon. Nasa akin doon yung listahan, hindi natin maiisa-isa. No? Pero sa church group, ang dami, 1, 2, 3, 4, 5, mahigit 10, mahigit 100 po na organisasyon ng mga simbahan ang nandyan. Kabilang po yung sa inyo, yung sa PCEC, tapos yung sa CMSP, ang dami, evangelical churches, Miserior, Sangguniang Laiko, Simbahang Lingkod ng Bayan, Urban Missionaries, Daughter of Charity of Saint Vincent de Paul, saka Conference of Major Religious Superiors, at yung binanggit nyo kanina, yung NCCP. So napakarami, malamang di natin alam, baka mamaya matitagan pa yung mga listahan na yan, Bishop, at pagkatapos ng launching, ay humaba yung listahan na yan. So nagpapasalamat tayo at parami sumasali dito sa coalition na ito. Muli natin linawin, Wilson, si Padre Tony pala ay pumapasok, hindi siya makapasok sa ating Zoom, pero ito ay pagkilos kasama ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang National Council of Churches in the Philippines, at ang Philippine Council of Evangelical Churches, at mula kasama din dito sa iba't ibang people's organization na talagang ang sinusulong ay kapakanan ng mamamayan, ang ikabubuti ng mamamayan. Kaya talagang ito partisan na pagkilos, kundi ito ay pagkilos sa kapakanan ng mamamayan. Hindi tayo nakikisali sa away ng Kongreso at ng Senado. Sapagkat ang away na ito ay lumalabas tulad ng sinabi mo, Wilson, ay pansariling interest din nila. Kaya ang ito ay kung may magandang dulot ito ay nare-reveal ang mga hindi magandang bagay. Kaya thank you sa nangyayari, di ba? Okay. Pero siyempre, huwag tayong tagapanood lamang ibig natin sabihin. We don't really want to condemn them, but we want to be aware, maging mula tayo. Sabi nga namin sa PCEC, tayong mamamayan dapat magmahal sa bansa, tapos manalangin para sa pinuno, pero maging mulat at maging mapagbantay at kumilos, makilahok. Yan ay napakahalaga. Na we are not only too heavenly minded without earthly use. So, pero Bishop, yes. And Sir Wilson, sa palagay po ninyo, ano yung parang dapat na gawin, let's say, ng atin pong mga mambabatas para ma-earn po nila yung trust ng taong bayan? Yan, ganda yan. Apo, maganda po yung tanong ni Heidi. Kaya nga yung aming linya, sa particular sa aming sektor ng mga manggagawa, Bishop at Heidi, ang aming linya ay sahod itaas, tsa-tsa iatras. Particular kami sa PM, sa Partido Manggagawa, ang aming ang slogan ay chicha, hindi tsa-tsa. No? Ibig sabihin, food, maraming ibig sabihin yung chicha, pagkain, di ba? At para ka makakain, kailangan hanap buhay. May sweldo ka, may regular kang trabaho, etc. Yan yung atupagin, no? Pero, di ba, at tingin ko itong nabubuo natin, Bishop, at yung marami pa natin mga kasamahan sa coalition, ang laki-laking bagay nito para ma-shape pa yung magiging trajectory nitong gagalawin ng Senado. Kasi halimbawa, sila ay defensive ang Senado ngayon dahil nga ipapa-abolish sila ng Kamara dito sa People's Initiative at nakasuspende lang yan. So kapag nabubuo ang mga ganitong klase ng coalition, nasi-shape natin yung nakakatulong makapag-shape ng kanilang mga dapat ginagawa. At natutuwa nga kami, Bishop, kasi nung last week, in-report na sa plenary hall, no, sa plenary debate,
yung 100 pesos wage increase, wage hike, legislated wage hike. Na-report na po sa plenary yun. Ano yun resulta ito ng ating itinutulak dahil nga dati naman wala yun, hindi yun hindi yun nilalabas pa. Although nakapag-hearing na sa committee, di ba? So sa Congress ganun din. So kapag may ganitong agenda-based coalition, Bishop, di ba? Makakatulong ito para sila ay i-pressure sa ano ang dapat nilang gawin. Kaya nga sabi namin, dapat sa House of Representatives, magdala tayo ng maraming basket doon. Punuin natin yung mga bayong na yun, ng mga kahilingan at sabihin natin sa mga congressman doon sa House, sa Kamara. O ito yung mga basket na ito yung asikasuhin nyo. Punuin nyo ito ng ganitong klase ng ganitong klase ng aksyon tungkol dito sa kahilingan ng mamamayan kaysa ang pinupunduhan nyo ay yung pagpapalaganap nitong People's Initiative. So malaking bagay yung organizations, malaking bagay yung coalitions, malaking bagay po yung panalangin, at syempre pinakamalaking bagay yung ang tawag niyo po yata sa church ay discernment o sa amin naman ay pagmumulat. Yan ang tawag namin sa pagmumulat kasi nga parang mga tao po ay makilahok sa mga ganitong laban. Una nating pinapalaya ay yung kanilang kamulatan, di ba, Bishop? Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Yan ang napakahalaga na talagang pagmumulat at sa Catholic discernment groups, ang ganda nangyayari. Pero gusto natin banggitin, Hailey, na ang isang paraan para mabalik ang tiwala ay talagang itong mga mababatas natin, ang tawag yan, representante. Tama, Pero tama seldom will you see representative conducting discussion sa mga constituent nila. Yan, kaya walang tiwala ang mamamayan. Parang lording over, hindi servant eh. So kaya ang panawagan natin ngayon ay talagang ang mga senador, congressman, bumaba naman kayo, huwag kayong parang na parang nasa langit. Bumaba kayo sa lupa at makipagkonsultahan at talagang gawing public ang resulta ng damdamin ng mamamayan. Ang nangyayari doon sa People's Initiative, hindi People's Initiative to kundi Lawmakers Initiative. At isa pang maganda, yung mga lawmaker natin, huwag kayong nagtatanong sa executive kung ano ang gusto, saka kayo kumikilos. May separation of power tayo Di ba, Wilson? Yan ang isa, Heidi. Na mga congressman, senator, kita mo, hindi makagawa ng matinding tindig. Kailangan mo ng kapain ang Malacanang bago gumawa ng tindig para sa bayan. Yan. Kaya tuloy, walang tiwala. Ang pakiramdam ng mamamayan, kutsabahan to, kutsabahan. Kaya yan na isa. Kaya ito, maganda pagkakataon po. Kayo makilahok dito sa koalisyon na ito, kung mahal niyo ang bansang Pilipinas, talaga sama-sama natin na tulungan ng ating mga congressmen and senator at mga politiko to begin serving the people talaga. Kaya naman sila hindi nagsiligpura sa atin kasi tayo tahimik wag ho tayong tahimik. Ito yung tayo makilahok. Yan, hindi napakaganda ng tanong mo, Eddie. So, muli nating i-announce at si Padre Tony nagtataatip na pumasok ulit. Babilis lang, sabihin natin, ito yung mga kasama sa Conveners Group. Ano po, ang CBCP, Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, si Padre Tony nga, Labiao, Executive Director ng Caritas Philippines, at ganoon din ang National Council of Churches in the Philippines, ang General Secretary ng ay nakapirma ng PCEC, Bishop Noel Pantoja, yung lingkod, at ang mga iba't ibang people's organization tulad nila Wilson. Napakarami nila. Napakarami nila. Iba-iba ang kanilang advokasya, Heidi, pero nagkakaisa na isulong ang kapakanan ng mamamayan. At hindi po pwedeng parang sasabihin, ay nako, yan ay makaganito, makaganon. Maka-Pilipino ho ang kailangan natin. Mahirap na kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya tayo, Heidi, dito sa Oras na Pilipinas, ay meron tayong ganitong advokasya sapagkat ang gusto natin ay nakikilahok ang mga mamamayan para sa ating kapakanan ng ating bansa. Kaya sa pamirito, merong mabati ang mabuti, maitama ang mali. At kaya maraming salamat sa mga katulad ninyo na nakikibahagi para isulong ang mabuting pamamahala sa ating
bansa. Ano po, Mhm. ayan. So, Heidi, meron ka pa bang tanong? Oo, kasi yung napakabigat nung salita na binigyang diin kanina ni Sir Wilson, yung tungkol sa pagmumulat. Actually, 'di ba, Sir Wilson, mulat naman kaya nga masyado na po kaming busy sa araw-araw po naming pakikibaka, 'di ba, para sa kabuhayan. At yun na nga Yun. parang na humihiwalay po kami sa mga ganyang usapin. Parang nagdi-distance po kami kapag mga ganyang hindi na nga po namin maintindihan kung ano ba yung nangyayari sa atin pong kongreso, sa atin pong pamahalaan. Ano po ba yung danger kapag mulat ka naman pero wala kang ginagawa, hindi ka nagsasalita? Ano po yan, maraming dahilan kung bakit ganyan ang ating mga kababayan. At hindi lang naman po dito sa Pilipinas yan ganyan, Mm. maybe. Kahit nga sa Amerika, 35% lang ng mga Amerikano ang bumoboto. Majority hindi na bumoboto dahil nagsasawa na sila dun sa kanilang sistema din ng politika sa kanila. So hindi unique sa mga Pilipino itong ganito. Yun nga lang, dito naman sa atin dahil ang pinaniniwala ang mga leader ng ating mga sambayanan ay yung kanilang ngang sinasabi ni Bishop kanina, mga representatives, pero very seldom na makakarinig sila ng pagbabago sa mga representatives. Never naman nilang dinidiscuss itong charter change sa babae. Opo. Puro ayuda sila sa babae, di ba? Kasi alam ng mga politiko natin ang nakakahatak ng suporta ng kanilang mga constituents ay ang ayuda. Oo. So, kaya Tsaka nga pag po kampanya, sinasabi, no, Sir Wilson, hindi nila nababanggit yung mga chacha-chacha na yan. Puro wala, kahit promises. pagkatapos, Oo, oo, oo. kahit pagkatapos ng kampanya, Heidi, never silang magdi-discuss ng charter change. Oo. So, bigla-bigla, kaya nga, di ba, kung sabi nila, December lang sa hearing kahapon, sabi ng mga proponents ng pirma, December lang daw sila nagkita-kita, tapos anong nangyari, naging New Year's resolution ng sambayan ng Pilipino yung pirma, yung People's Initiative. Hindi naman ganun kasabay ng survey nung December ay yung survey ng Pulse Asia at ng Okta. Kung tinatanong sila ano ang most urgent national concern niyo, ang nakalagay doon ay kontrolin niyo ang inflation. Itaas yung sweldo ng mga manggagawa. Wala sa listahan ng any survey, wala sa listahan na lalabas na naghahabol o naghahanap ng charter change ang mga Pilipino. So bakit nandito kayo? Parang kung baga sa baha, papunta tayo dito sa direksyon na ito, yung mga politiko natin, pasalubong sa direksyon natin. Magkaiba ng priorities, magkaiba ng attention, magkaiba ng iniisip. Tayo, tiyan ang iniisip natin, sila iniisip nila kapangyarihan. Yun po ang isa sa masakit na katotohanan dito sa ating bansa. Kaya Dapat maganda nga, ito, sabi nga ni Wilson, Bishop, dapat nasa atin galing yung kapangyarihan na yun, pinahiram lang natin sa kanila. Pero pag nung nandun na sa kanila, aabusuhin na nila yon laban sa atin. Ganun ang problema natin. Okay. Kaya importante, Heidi, na ang ating mamamayan ay huwag nagpapadaya sa TikTok, sa Facebook. Mga snippets. Nalulungkot sapagkat sabi nga ni Heidi Wilson, ang mga tao, siyempre naghahanap buhay, habang nasa hanap buhay, minsan ay ideal ang oras nila. So, ng TikTok, Facebook, yun ang nagpo-form ng kanilang kamalayan, ng kanilang utak Kaya ito ay panawagan din natin. Okay At po. kami nga, sa isang Zoom meeting that I hosted sa CBCP, NCCP at kami sa PCEC, at the end of the day, sabi namin, pag nilimi-limi pala natin, tayo pala ay may malaking pagkukulang dito sapagkat lahat ng mga politiko yan nagsisimba sa simbahan natin Sabi ni Bishop Ambo, oo nga. Nagsisimba yan sa mga simbahan natin. Marami pa nga dyan, donor din, di ba? NCCP o sa amin sa PCEC, mga iglesia, nagsisimba yan, pero marami lip service, di ba? So kaya, sabi namin, aamin din kami ng pagkukulang namin, hindi namin tinatouch yung social issues pagdating sa pulpito dahil ang mindset ng tao, politika yan Bakit si pastor, si father, Huwag tayong makialam namumulitika? dyan. Aba, hindi. Ito ay napakahalaga na maunawaan po natin mga mamamayan, mga Pilipino, na huwag ka lang tanggap ng mga fake news o kaya Facebook. Kailangan maging mapagsaliksik. Ano ba ang masasabi mo to answer the question ni Heidi na paano maging mapanuri ang mga mamamayan natin?
Tama po yun, Bishop. Tama rin yung tanong niya, no? Kasi may sariling mundo ngayon na iniikutan yung majority ng ating. Kasi sobrang connected po natin eh. Isa ang Pilipinas sa pinaka-socially connected people sa buong mundo as regards yung social media. Sa akin, mayroong negatibo yon, pero dapat mayroon din tayong dapat makitang positibo sa bagay na ito. Mm. Kasi nga, dahil sa teknolohiya, naging super connected ang napakaraming tao. Ano yun, magandang pagkakataon yun para mag-discern, para magmulat. Yun nga lang, ang nauna kasi ay fake news. Opo. Mauuna ay entertainment, mauuna ay, anong tawag dito, chismis. Yan ang kaya natutuwa ang mga tao sa ganyan, dahil pagod sila sa trabaho, kailangan na nilang libangin yung kanilang mga utak sa pamamagitan ng mga ito pagkatapos ng kanilang trabaho. Okay. Pero gumawa pa ako ng study dyan, Bishop, itong nakarang panahon pa ng Duterte administration, na ang malaking problema dito sa social media kasi yung volumes of information diretso nang nakakarating sa tao, nasa gadget niya eh. 'Di ba? At yung pag-process ng mga information, individual na. 'Yun ang isang negatibo. Samantalang dati nung hindi pa uso ang social media, Bishop, 'di ba? Saan nila nakukuha ang maraming bagay na may kinalaman sa kanilang kamulatan? Sa simbahan, sa mga union, sa mga kooperatiba, yung nag-uusap-usap, nagkikwentuhan tungkol sa mga issues. Ngayon, diretso na sa tao yung impormasyon. So kapag ang nauna sa kanila, dahil mayroong pro-army, pag nauna sa kanila, self-processing na lang yon. Ibang-iba kapag may organization, may simbahan, may union, may asosasyon, may kooperatiba. Kasi yung information na po-process collectively. Yun yung isang kaibahan noon. So, importante ngayon, Bishop, itong mga organizations na magpo-process collectively at magmumulat collectively, kaysa hayaan lang natin yung mga army of, yung mga trolls, ang bomba lang ng bomba na kanilang gustong ibomba sa kamulatan ng mga tao. So, mayroong counter information tayong kailangan gawin. At tingin ko, kapag gumalaw ang simbahan, kapag gumalaw ang mga people's organization, malaking bagay Okay. para ma-process itong mga information na ito. Okay. Kasi may exchange eh. Sa social media, walang exchange eh. Like, saka share lang ang di ba? Sa social media eh. Samantalang sa mga organization, sa simbahan, iba, may bukod sa may gospel, may discussion, ganun din sa amin sa mga union, may discussion ng mga issues, na po-process ang information, therefore, napifilter kung ano yung mali kumpara dun sa tama. Okay. Salamat po sa inyong panahon para sa ating advocaserye ngayon dito sa DZAS, Sir Wilson Fortaleza.